Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1001. Ang iba ay gumawa din ng fist to palm salute habang sila ay nag-huff. Pag-alis, natatakot ako. Hindi ka maiiwan kapag narito ka na. Ang matandang lalaki ay kumala sa kanyang kamay. Ang itim. Damit ang tao mula sa bago ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamao, nagliliyab na mapanganib na tahimik. Ores, nais mong labanan kami kapag mayroon kaming napakaraming tao sa aming panig. Ay! Naghahanap ka ng kamatayan. Isang kalbo na lalaki ang sumakay sa kanyang leeg upang tumingin sa matandang lalaki. Sa taas ng entablado, ang kanyang expression stony. Ha! Ang mga tao dito ay dapat na maganda. Magaling na mga mandirigma, sabi ng matanda, nakangiti. Papatayin lang natin ang mga hindi makakaya. Lumaban ng maayos at kunin ang mga hindi masyadong masama tulad ng aming mga pupay upang sila maaaring magambag sa ating lipunan. Ha! Ibigay lamang ang scale ng dragon, ikaw. Matandang umot-o. Hindi na makatayo si Fane. Bumaril siya ng diretso sa kanyang mga paa. At sumulyap sa matandang lalaki. Hey! Tingnan kung makukuha mo ito sa akin. Ang luma. Ang tao ay nag-chok, nagsasalita na may isang hindi nakagaganyak na tinig. Dahil inilagay mo ito sa ganoong paraan. Wala kaming pagpipilian kundi ang kunin ito mula sa iyo sa pamamagitan ng lakas. Itinaas ni Fane ang kanyang paa at tumungo patungo sa kalangitan talampakan ang direksyon ng matanda. Huwag mong sabihin sa akin. Ikaw ba ang kataas-taasang mandirigma? Natigilan ang matanda. Si Fane ay kahit na mas mabilis kaysa sa matatandang lalaki mula pa. Sa wakas ay napagtanto niya na si Fane ay ang taong hinihintay niya at ng iba pa. Ang kataas-taasang mandirigma. Maraming tao ang huminga ng matalim na paghinga nang marinig nila iyon. Ang lalaking ito. Napakabata. Siya ba talaga ang kataas-taasang mandirigma ang isang tao na mas malakas ba kaysa sa siyam na dakilang Diyos ng digmaan? Ay kamay ito. Fane. Kinurot ang kanyang mga daliri sa isang kamao at sinaktan ito laban sa kamao ng matanda. Ang resounding crack rang out. Ang susunod na segundo, ang matandang lalaki ay itinapon. Pabalik-balik sa pamamagitan ng Fane. Ang dugo ay nag-spray mula sa kanyang bibig, at maging ang kanyang maskara ay bumagsak. Sa wakas nakita ng karamihan ang mga scars na nakasakay sa mukha ng matanda. Tila na siya ay nagpapanatili ng mga pinsala sa pagkasunog mula sa dati. Ang hitsura niya. Nakakagulat, napakalaking. Hayaan. F***sake. Ito ay isang bitag sa lahat. Ilan? Dumating sa kanilang katinoan at handa nang umalis. Patayin mo sila. Gayon pa man ang itim. Ang mga damit na lalaki sa paligid nila ay hinagupit ang kanilang mga tebak. Nagsimula silang lumipat. Sa pagitan ng mga kalalakihan na ito mula sa mga makapangyarihang pamilya, pagguhit ng dugo at pagpapadanak. Pagdating. Paf! Ang matandang lalaki na nawak ni Fane clenched her ngipin na may dugo. Gamulong siya at sumugod patungo sa pasukan. Makibalita ako kung kaya mo. Ha! Para bang natatakot ako sa iyo? Siyempre, Fane. Hindi siya hayaang makatakas, mayroon siyang scale ng dragon. Hindi siya nag-isip ng 2 beses. Bumaril siya, lumabo sa mga anino. Ang mga butas ay mabilis na sumakay. Ang mga pader ng vilya. Masyadong matindi ang laban. Bilang maraming makapangyarihang pamilya ay inanyayahan sa auction, kahit na ilang mga kalalakihan mula sa first-class aristokratiko. Narito ang mga pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit sila malakas. Matapos makipaglaban para sa A. Habang, ang lahat ay dumating sa hardin. Gayunpaman, maraming mga batang masters na ay medyo mahina ay mabilis na napatay. Kabanata 1002. Bang bang bang. Ang laban ay labis na matindi. Nag-scan sila na ang kanyang paligid. Mabilis niyang napagtanto na ang mga lalaki na may itim na damit. Nakakatakot na mga mandirigma. Mas mahalaga, ang ilan sa kanila ay tila hindi natatakot sa kamatayan. Nagmamadali pasulong sa kabila ng mga sugat sa kanilang katawan. Maaari silang magpatuloy upang labanan na parang ganap na maayos sila. Paghuhusga mula sa sitwasyon, A. Ang itim na kasamang pang-anim na baitang Grandmaster ay maaaring tumugma sa isang ika-8 grade Grandmaster. Ang mga Grandmasters ay may ranggo mula sa 1st grade hanggang sa ika-9 na grado. Ang mga itim na damit na lalaki dito ay ang lahat ng mga Grandmasters. Sa katunayan, ang ilan sa mga ito ay maihahambing sa lakas ng semigod ng mga Diyos ng digmaan. Tingnan mo, kunin ang mga bodyguard upang matulungan kami. May sumigaw pagkatapos mapagtanto.
na hindi sila maaaring masira upang makatakas. Masamang balita, ang mga bodyguard patay na sa labas ng lugar. At marami pa sa mga taong iyon ay darating. Para sa amin, may mabilis na napansin ang sitwasyon at labis na nagulat na ang kanilang mukha ay naging mapatla. Ang mga bodyguard na naghihintay sa labas ay naging lahat pinatay, kahit na mas maraming mga itim na damit na lalaki na marahil ay naghihintay. Sa labas para sa isang ambush, lahat ay nagmadali, nakapaligid sa lahat at nag-iiwan ng hindi landas ng pagtakas. Fane, hindi mo ba iniisip na mali? Ang mga lalaki ay tila upang hindi magkaroon ng emosyon. Alam lang nila kung paano pumatay. Hinawakan niya si Lana sa pamamagitan ng isang pangkat ng mga kalalakihan at dumating sa panig ni Fane na nagtatanong. Fane. Bobo ang ulo niya. Ang matandang lalaki ay nagbanggit ng isang bagay tungkol sa mga papay. Napansin na maraming mga Amerikano sa kanilang pangkat, samantala, ang mga makapangyarihang mandirigma ay mula sa Katisiya. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga makapangyarihang ito. Ang mga Katisyan ay nawalan ng pakiramdam ng sarili at naging kanilang mga papay. Ngayon, ang alam lang nila ay upang labanan. Walang paraan. Ang itim na mahika tulad nito ay mayroon pa rin. Panipi. Nagdilim ang ekspresyon nila na matapos niyang marinig iyon. Gayunpaman, mabilis si Fane. May naisip, hindi. Kung iyon ang kaso, magiging si Fernando. Maaaring talunin ang matandang iyon. Gaano katalino. Nahulaan mo ang nangyari. Ang matandang lalaki ay kakled. Pagkatapos ay kumuha siya ng plota at nagsimulang maglaro. Ito sa isang flash, isang anino ang sumugod mula sa isang malayong kagubatan. Ito ay sumakay sa ibabaw ng mga pader ng bilya at nakarating sa harap ni Fane at Lana. Kapatid, tinitigan ni Lana ang tao sa harap niya. Ito ay Fernando, walang duda tungkol dito. Tumingin si Fane sa kanya. Walang laman ng mga mata. Ang iyong kasama ay na-brainwash, Anya. Parang siya ay naging isang papay. Walang paraan. Nangangahulugan ba ito na patay na siya? Pagkatapos ni Lana, narinig na, ang kanyang mga tampok ay nadorog. Ang kalungkutan ay napuno ng kanyang puso. Si Fernando ay isang napakalakas na manlalaban, isa sa mga pinakamahusay kahit nakabilang sa siyam na Diyos ng digmaan. Nakakatakot na isipin na ang isang tulad niya ay maaaring kontrolado. Tulad ng isang papay. Marahil hindi. Kung siya ay tunay na patay, magagawa nila magtatag ng ilang uri ng koneksyon sa astral sa kanya tulad ng mga papay sa ibabaw. Doon na kinokontrol ng mga Amerikano na may pag-iisip lamang, Fane. Sabi. Ngunit ang matandang lalaki ay kailangang maglaro ng kanyang plota upang makuha si Fernando. Sinasabi ito sa amin na ang ilang bahagi sa kanya ay buhay pa. Mayroon pa siyang isang sliver ng kamalayan. Panipi. Kabanata 1003. Salamat sa kabutihan. Inilabas nila na ang isang buntong hininga matapos niyang marinig iyon. Siya naniniwala na hanggat hindi siya ganap na patay, mayroon pa rin siyang pagkakataon. Kasama ang mahimalang katapangan ni Fane at Ethan sa gamot. Maingat, lahat. Ito ang mga papay na umaatake sa iyo. Patay na sila. Ang kanilang mga katawan ay mahirap at hindi sila nakakaramdam ng sakit. Mahirap para sa iyo na iputok ang mga ito. O upang putulin ang kanilang mga paa. Nakita ni Fane na ang mga kalalakihan mula sa makapangyarihang pamilya ay napapalibutan, at unti-unting nasasabik sila. Siya agad na paalalahanan ang lahat, salakayin ng mga Amerikano kung nais mo. Dodge ang mga papay. Pagkatapos lamang ito ay gagana. American B** stars. Paano? Maglakas loob silang magsagawa ng mga hakbang na ito. Tama iyon. Hindi lamang nila pinatay ang aming mga kalalakihan, ngunit pinahihit din nila ang mga ito at ginagamit ang mga ito upang gawin ang lahat ng pakikipaglaban. Tama iyon. Hindi nakakagulat na maraming kalalakihan mula sa mas maliit na pamilya na malakas at ang mga nagtuturo sa sarili ng mga mandirigma lahat ay nawala. Sila ay inagaw ng mga Amerikano at naging mga papay. Marami sa mga tao natanto matapos nilang marinig ang mga salita ni Fane. Galit na galit sila kaya ang kanilang mga mukha ay naputi. F***sake, hindi na ba natapos ang digmaan? Ang mga Amerikano na ito infiltrated Katisiya upang gawin ang ganoong bagay. Isang lalaki ang kumalas sa galit. Ang kanyang mga braso nagkaroon ng isang nakanganga na sugat at ang dugo ay nagbuhos na sinasaktan ng manggas ng kanyang shirt. Patayin mo sila. Patayin ang mga Amerikanong B** stars. May sumigaw. Gusto nila. Hindi na nagtanggaw sa mga papay. Sa halip, diretso silang pupunta. Ang mga Amerikano, magaling ka, nakita mo ang lahat.
Mabilis. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Fane at sumabog ang isang malamig na ngiti. Ngunit kami. Maraming mga pupay. Kailangan nilang mamatay bago sila makarating sa aming mga tauhan. Panipi. Talaga. Ang mga labi ni Fane ay bumaluktot sa isang walang humpay na ngiti. Tumalon siya ng diretso. Sa taas na higit sa 10 metro. Pagkatapos ay sumigaw siya, lumabas ka, ang aking mga alagad. Kung ang isa ay umakyat sa isang katayuan ng semi-god, posible na gamitin ang enerhiya ng chi. Likas sa loob ng katawan ng isang tao upang pansamantalang pag-alis o lumipad, sa pamamagitan ng pagkondensing nito sa mga paa ng isa. Maaari lamang itong magamit sa isang maikling panahon, ngunit iyon ang dahilan. Bakit ang mga semi-god ay mas malakas kaysa sa mga grandmasters? Iyon din ang dahilan kung bakit madaling patayin ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan ang anumang 8 bituin o siyam na bituin na hari ng digmaan. Whoosh whoosh whoosh. Sa sandaling ito, ang mga anino ay lumipad mula sa isang bukid sa labas ng bilya na nagmamadali sa lugar. Pagkatapos, lumitaw ang 7 anino, pinatay nila agad ang mga Amerikano, na ay nakatayo sa labas at kinokontrol ang mga pupay. Ano? Ang iba pang 7. Narito ang mga Diyos ng digmaan. Ang ilan sa mga tao ay agad na sumigaw kung kailan nakita nila ang 7 Diyos ng digmaan. Diyos ko, hindi ako nakarinig ng mali, hindi ba? Iyon. Tinawag sila ng binata na iyon ang kanyang mga alagad. Si Ethan at ang iba pa ay kanya. Mga alagad. Kaya ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay ang kataas-taasang mandirigma. Mga alagad. Ang isa pang matandang lalaki ay labis na nasasabik. Hindi niya naisip iyon. Lalabas sila tulad ng kamatayan na iyon sa kanila ang mga bayani na mayroon. Nakipaglaban at namumula para sa bansa. Para bang bumababa ang mga anghel mula sa langit upang magsagawa ng banal na pagbabayad. Hindi walang paraan. Ang luma. Ang pinuno ng Amerikano ay nanginginig ang kanyang ulo ng masigla, nagtataka kung pupunta siya. Bulag. Paano ka magkakaroon ng oras upang maghanda ng maaga? Huwag mong sabihin sa akin. Alam mo na ang auction ay isang ruse. Panipi. Kabanata 1004. Hindi maiwasang mapangiti si Fane nang makita niya ang panik ng ibang partido. Expression. Sa kabutihang palad, tinawag ako ni Fernando bago siya naging nakuha. Sinabi sa akin na lahat ito ay isang bitag. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman ko na ang dragon. Ang scale auction ay isang bitag. At dahil ang auction na ito ay mayroon lamang ang scale ng dragon. Para sa mga grab, mayroon akong isang backup na plano kung sakali. Bang bang bang. Marami. Mabilis na pinatay ang mga Amerikano. Ang 12 ng mga pupay na sila. Ang kinokontrol ay agad na nahulog sa lupa, hindi gumagalaw ng 1 pulgada. Paano? Kamangha-manghang. Narito ang siyam na Diyos ng digmaan. Hindi ko naisip na makikita ko ang araw kung saan ako makikipaglaban sa magkatabi sa mga Diyos ng digmaan at ang kataas-taasang mandirigma. Ha! Ito ay kamangha-manghang. Isang matandang lalaki, na ang buhok ay tuft ng puti, tumawa ng malakas. Jeez! Narinig ko na ang kataas-taasang mandirigma ay isang binata, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay Fane. At hindi ko naisip na siya ay magiging napakalakas. Ang isa pang taong nasa gitnang may edad ay sumigaw kay Fane. Habang siya ay nakipaglaban, kataas-taasang mandirigma, ang aking anak na babae ay nasa kanyang kalagitnaan ng 20s. Siya na. Tulad ng maganda bilang isang rosas, solong, at ang kanyang kagandahan ay hindi magkatugma. Handa ka bang makita siya? Handa akong pakasalan siya sa iyo bilang pangalawang asawa. Ito ay maging maayos kahit na siya ay isang may bahay. Halos mag-spot ng dugo si Fane nang marinig niya. Iyon syempre, maraming gayong problema ay darating sa sandaling ipinahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi niya inisip na gagawin nila ito habang sila ay nasa ang gitna ng isang away. Kataas-taasang mandirigma, ang aking anak na babae ay labis din. Elegant at kaibig-ibig. Inaasahan ko talaga na maaari kang pumunta sa aming lugar para sa ilang inumin. Ilalabas namin ang pinakamahusay na alkohol. Ang isa pang lalaki ay tumanggi na maging sidelined. Sumigaw siya kay Fane habang walang takot na ibinaba niya ang kanyang mga kaaway. Lumalaban ng mabangis. Si Fane ay mas hindi nagsasalita. Lahat kayo ay mas mahusay. Tumutok muna sa pagpatay sa mga Amerikano, siya ay nag-hollered. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang? Ang mga hangarin ay, papasok sa katisiya. Tama iyon. Kunin natin sila. Galit. Spike sa lahat ng narinig ni Fane. Lahat sila ay sumugod. Bago. Ang labanan ay tila walang pag-asa. Sa pagdating ng 7 Diyos ng
Digmaan, nagsimula itong bumaling sa kanilang pabor. Malinaw na magagawa ng mga Amerikano. Hindi hawakan ang kanilang lupa. Kapag nahulog ang isa sa kanila, sumunod ang maraming mga papay. Ang angkop, ito ay nag-rack up ng kanilang mga pagkalugi ng malaki. Mayroon kaming isang magaspang na pagtatansya. Ng iyong lakas, Kido. Ha! At alam namin na ikaw ay malakas. Ngunit si Fernando. Dapat halos sa parehong antas tulad mo. Ngayon na siya ay isang papay, pupunta siya. Upang maging 2 beses kasing lakas. Papatayin ka namin ngayon. Ang pinuno ng mga Amerikano. Pinatugtog ang plote sa sandaling matapos siyang magsalita. Sa oras na ito, tumunog ang plote. Mas matindi kaysa sa dati, at mayroong isang pagpatay na hangarin na magkasama. Na may tune nito. Whoosh! Nang marinig niya iyon, sinaksak ni Fernando ang kanyang palad. At inilabas ang kanyang tailback, tumatalon sa paglipad at naglalayong kay Fane kasama ang kanyang talam. Whoosh! Ang nakakatakot na matalim na talam ng hangin ay bumagsak patungo sa Fane, lumilipad. Ilang metro. Ano ang isang malakas na pamamaraan? Ang kanyang pag-atake ay talagang mas malakas kaysa sa bago. Nagdilim ang ekspresyon ni Lana nang makita niya ito. Pumunta tulungan ang iba. Kung kaya mo, patayin ang ulo. Hindi niya makontrol ang iyong kasama. Sa ganoong paraan, ang ekspresyon ni Fane ay naging solemne din nang makita ang talim ng hangin. Tinapon niya ang kanyang palad at kinuha ang kanyang sariling tailback. Pagkatapos ay hinigupit niya ang kanyang sarili. Blade ng hangin patungo kay Fernando. Bam! Ang isang resounding crash ay lumabas. Ang dalawa. Ang mga pressurized blades ng hangin ay nag-clash, at ang pagbulag ng ilaw ay umakyat sa isang flash. Lahat ay nakatingin sa reflex. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya na rippled sa buong lugar mula sa kung saan ang mga blades ay nag-clash. Bang bang bang. Marami sa mga kalalakihan na medyo mahina ang nag-staggered paatras mula sa whiplash. Ang iba ay diretso na itinapon pabalik at nakarating sa lupa na may resounding thuds. Halos mag-spot sila ng dugo. Ano ang nakakatakot? Duel. Panipi. Kabanata 1005. Lahat ay natakot sa kanilang mga wits. Ito ang unang pagkakataon para sa marami. Saksihan ng isang pag-atake ng kadakilaan na ito. Kaya ito ang lakas ng isang semi-god. Ang ilan ay kinilabutan na makita kung ano ang magbukas sa harap ng kanilang mga mata. Ang mga lola at ang mga mandirigma ay lahat ay nireranggo mula sa unang grade hanggang sa ika-9 na baitang. Tulad ng para sa ang mga semi-Diyos at ang tunay na mga Diyos, ang kanilang pakikipaglaban sa katapangan ay hindi idinidikta ng ang nasabing tiyak na ranggo. Hindi mahalaga kung mayroon silang lakas ng mga semi-god o totoo. Mga Diyos, lahat sila ay nahahati sa nagsisimula, intermediate, advanced, at ultimate ranggo. Iyon ay dahil sa isang tao na naging semi-god lamang. Ay nagamit ang kanilang panloob na enerhiya ng chi upang lumipad sa isang maikling panahon, bilang pati na rin sa pag-atake. Ang panloob na enerhiya ng chi sa loob ng isang tunay na Diyos ay mas malakas kaysa sa isang semi-god. Matapos kumupas ang puting ilaw, ang pag-atake ng dalawang lalaki dissipated. Maliwanag na mas malakas si Fernando ngayon na siya na kinokontrol. Halos makatugma siya kay Fane. Bakit kapatid? Labanan ng ating guro. Sumimangot si Ethan nang makita niya ito. Siya ay kinokontrol. She asterisk T. Di asterisk man ang mga Amerikano na ito. Gaano sila manggahas na gumawa ng isang mag-aaral at pinapatay ng kanyang Panginoon ang bawat isa. Si Abner ay pinapalakpakan ang kanyang mga kamao sa galit. Walang paraan. Paano kung pinapatay ng Panginoon si Brother Fernando o kabaligtaran? Ano ang gagawin natin? Panipi. Maraming mga Amerikano na nakapaligid sa kanila. Nais nilang magmadali upang makatulong, ngunit hindi ito posible. Bukod, napagtanto ni Ethan na maraming ang mga Amerikano ay maaaring makipagkompetensya sa kanilang pakikipaglaban. Madali pa ang kaaway. Kontrolin ng mga pupay upang wala silang pagpipilian kundi upang harapin ang mga ito. Sila nagkaroon ng itaas na kamay, ngunit mahirap para sa kanila na gumawa ng anuman sa tulad ng A. Maikling tagal ng oras. Salamat sa kabutihang palad na si Little Sis ay pupunta. Sinabi ni Sam nang makita niya iyon. Pigilan mo siya. May sumigaw nang mapansin niya si Lana. Dash sa kanilang pinuno. Maraming Amerikano ang biglang sumugod sa kanya. Determinadong pigilan siya. Ha! Lumabas. Tumawa ang matandang lalaki at naglaro. Ang plote niya ulit. Lumipad si Fernando patungo sa Fane. Sa oras na ito, ang matandang lalaki ay hindi gawing ilunsad ang Fernando ng anumang pag-atake. Ang ginawa niya ay lumipad patungo kay Fane. Kung ikaw
Magkaroon ng lakas, bata, gamitin ang iyong talon upang i-cut ang iyong alagad sa kalahati. Tapos kanya. Huling strand of life ay mapuputol, at siya ay tunay na patay. Ang matandang lalaki. Kakled. Ang kanyang mga mata ay crazed ng kamandag. Ikaw ***starred. Fangs. Nagdilim ang ekspresyon. Gaano katindi ang ginamit niya sa buhay ni Fernando upang banta siya. Siya ay walang paraan tungkol dito. Si Fernando ay mas malapit. Ang kanyang kamao ay nakataas sa Fane, malinaw na malapit nang magsimula ng malapit na labanan. Fane Harumph. Siya. Nagkaroon ng pagkakataong hatiin si Fernando sa dalawa dahil ibinigay sa kanya ng kanyang kaaway. Maraming oras upang gawin ito. Gayunpaman, ito ang kanyang pinakamamahal na alagad. Si Fernando ay nakamit ng labis sa larangan ng digmaan. Ayaw ni Fane sa kanya. Mamatay sa kanyang mga kamay. Hindi niya magawa. Kabanata 1006. Sa harap ng kamao ni Fernando, si Fane ay walang pagpipilian kundi ang pagngisi ng kanyang ngipin at itapon ng isang suntok ng kanyang sarili. Sa lalong madaling panahon natanto ni Fane na ang katawan ni Fernando ay mas mahirap ngayon na siya ay isang papay. Ang kanyang kamao ay kasing hirap ng isang bato. At ang kanyang lakas ay napakalaking. Ang napakalawak na lakas na iyon ay talagang gumawa sa kanya. Natitisid ang ilang mga hakbang pabalik pagkatapos na bumangga ang kanilang mga kamao. Ilang sandali para sa siya upang mabawi ang kanyang paa. Whoosh! Ngunit si Fernando ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pabagal. Inatake niya si Fane na may isang barrage ng pag-atake, gumagalaw sa A. Bilis ng pagbulag. Si Fane ay maaaring halos gumanti sa kanilang lahat. Ha! Ano ang mali? Kido. Hindi mo kaya upang magamit ang iyong buong lakas. Marahil ay papatayin ka kung ikaw. Patuloy na mag-atubiling. Tumawa ang matandang lalaki at pansamantalang tumigil. Ang paggalaw ni Fernando. Ngayon ang iyong anibersaryo ng kamatayan, Kido, siya. Sabi, dapat mong malaman na ang isang taong hindi nakakaramdam ng sakit o takot sa kamatayan ay palaging patuloy na lumaban. Ha! Matapos niyang sabihin iyon, pinaputok niya ang plotter. Muli, ang mga mata ni Fernando ay walang laman, inilibot niya ang kanyang kanang kamao na sumakay sa isang dragon claw. Lahat ay nagulat ng sila. Nakita ang claw na iyon. Ano ang dapat magulat? Mayroon kaming isang pamamaraan. Pinangalan ng True Dragon Claw. Maaari rin nating ayon ang aming mga kamay sa dragon. Close kapag kami ay mga semi-god. Kung maaari nating umakyat sa katayuan ng isang tunay na Diyos. Maaari tayong magbago sa isang dragon. Hindi maiwasang makipag-usap si Ethan. Pag-aalipusta nang makita niya ang mga stupefied expression ng lahat. Naisip niya yon. Nag-overreact sila. Seryoso. Ano ang isang malakas na pamamaraan sa magbago sa isang dragon? Hindi nakakagulat na tinawag itong True Dragon Claw. Isang matanda. Ang mga mata ng tao ay lumiwanag sa paghanga. Ang manipis na lakas at menacing aura ng ang katawan ng isang dragon ay sapat na upang takutin ang sinuman kung kaya nila. Magbago sa isang dragon. Sa wakas, si Fane ay hindi naglakas loob na dumulas sa hindi bababasa nang makita niya ang isang claw na bumabagsak sa kanya. Naglabas siya ng isang galit na sigaw at clenched ang kanyang kamao rin, ang kanyang panloob na chi ay nagtipon sa kanyang braso, at ito rin. Binago sa isang dragon claw. Inilipat niya ito. Kapag ang dalawa nabanggay, ang nakakatakot na pag-crash ay muling bumangon, pumalakpak sa kalangitan tulad kulog. Sinasaktan din ng tunog ang mga tainga ng maraming tao. Ang ilan ay itinapon paatras mula sa aftershock, ang dugo ay naglalabas ng kanilang mga bibig. Walang paraan. Ang bata ay humahawak sa kanyang lupa. Ang matandang lalaki ay hindi makakatulong ngunit nagulat nang makita niya na nakatayo sina Fane at Fernando. Sila. Nawala ang nakaraang digmaan. Alam niya na ito ay dahil ang nag-iisang tao na maaaring tumugma si Fane ay patay. Bukod dito, si Fane ay napakalakas. Wala silang pagpipilian kundi ang sumuko. Kung maaari nilang patayin si Fane o Grievesly. Saktan siya, maaari silang kumuha ng Fane at ang siyam na Diyos ng digmaan bilang kanilang mga papay. Upang labanan para sa kanila. Pagkatapos, ang mga Amerikano ay gagantay, at lalabas sila. Tagumpay. Pinaikit ni Fane ang kanyang panga at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang labanan. Fernando. Kabanata 1007. Naniniwala siya na kailangan lang niyang hawakan ng matagal, Ethan. Joseph, at ang iba pa ay tiyak na pumatay sa lahat ng iba pang mga Amerikano. Pagkatapos ay sasalakayin nila ang matanda ng sabay-sabay, at ang tagumpay ay magiging kanila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kailangang pumatay o magtagumpay kay Fernando. Hanggat
Siya ay gaganapin, mas malapit siya sa tagumpay. Ang dalawang Dragon Claws. Patuloy na pag-aaway laban sa bawat isa. Mahirap para sa kanila na makarating ng isang suntok. Sa bawat isa, ang lakas ni Fernando ay napakalawak, ngunit si Fane ay pumalakpak sa kanya. Ngipin sa pamamagitan nito, pawis bideng sa buong kanya. Gayunpaman nagtiyaga siya. Mamatay lang. Hindi ito maganda para sa amin, sa nangyayari ito. Malaki kami. Problema kung hindi mabilis na mamatay si Fane habang bumababa ang ating mga kalalakihan. Kami ay magagawang ayon ang tide sa sandaling patay si Fane. Napagtanto ng matandang lalaki ang grabidad ng sitwasyon din. Ang kanyang bibig ay lumaki ng mas mababa sa pagbagsak habang ang oras ay nasusuka. Gayunpaman, mabilis niyang naisip ang isang bagay. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng ilaw. Siya sinaksak ang kanyang palad, nakuha ang scale ng dragon ni Fane mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Alam ko na gusto mo ang dragon scale na ito ay talagang masama, Fane. Kinuha ka nito. Napakatagal upang pinuhin ito, at maaapektuhan ka nang wala ito. Hindi lamang kalooban. Hindi mo maipakita ang iyong tunay na kapangyarihan, ngunit makakaapekto din ito sa iyo. Pag-unlad at espiritu, malamang para sa mga problema na mag-crop kapag sinusubukan mo. Sa pag-unlad, tumawa ang matanda. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang tibak at sinampal ito. Sa kalahati, ang scale ng dragon ay napakahalaga sa Fane, pinarangalan niya ito. Matapos ang maraming oras ng dugo at pawis at luha. Kapag ito ay kasama niya, ito ay praktikal na walang talo. Ito ay magiging ganap na walang talo kung ito ay pinahiran sa isang aura ng congealed chi energy. Kahit na ang matalim na tibak ay masisira. Sa pamamagitan nito, gayunpaman si Fane ay hindi nagkaroon ng dragon scale ng masyadong mahaba, ginawa ito. Hindi nagtataglay ng isang protection na aura. Maliwanag na hindi ito matigas bilang ang mga kaliskis sa claw ng dragon ni Fane, kaya madali itong masira ng matanda. Hindi. Ang puso ni Fane ay clenched matapos ang scale ng dragon ay nasira sa dalawa. Siya naglabas ng isang sigaw. Sa isang split segundo, siya ay humina. Paf! Na may bahagi ng kanyang nawala ang lakas, bumangon ang dugo at lumusot sa kanyang bibig. Master, Ethan at ang iba pa na nakikipaglaban sa mabangis, lahat ay sumigaw nang makita nila ito. Hindi nila inaasahan na ang matandang lalaki ay napakapangit. Hindi si Fernando. Mahina kahit na ang kaunti. Tulad ng nasugatan at mahina si Fane, si Fernando swipe ang kanyang claw ng malakas, swinging diretso sa Fane at ipadala sa kanya. Lumilipad pa atras. Sa susunod na segundo, agad na bumagsak si Fane laban sa pader ng Villa. Isang malaking butas ang lumitaw dito at siya ay nasplesa. Sahig, dugo na patuloy na dumadaloy sa labas ng kanyang bibig. Huwag kang magpigil. Mas mahaba, Master. Mamamatay ka kung magpapatuloy ka ng ganito. Sumigaw sila na kay Fane as hinatak niya ang kanyang sarili sa kanyang mga paa, kumakalat. Ang mga luha ay dumulas mula sa kanyang mga mata. Alam niya na si Fernando ay isang pupi ngayon, bahagya siyang buhay. Hindi siya namatay, ngunit maaari rin niya. Bagaman nakakatakot si Fernando. Ang pagiging napakalakas at insensitive sa sakit, ito ay tiyak dahil doon. Hindi siya masyadong maliksi. Maraming mga buta sa kanyang tindig kapag siya nakipaglaban, at hindi siya kasing dexterous tulad ng dati. Maraming pagkakataon si Fane patayin si Fernando. Gayunpaman, ayaw niyang patayin ang kanyang sariling alagad. Pagkatapos ng lahat, si Fernando ay nakamit ng labis sa larangan ng digmaan para sa katisiya. Kabanata 1008. Huwag na magpigil, Master. Sirain lang ang katawan ni kapatid. Hindi ka makakaya. Maging ganito, mamamatay ka. Ayaw ni Ethan na mamatay si Fernando, ngunit inilabas niya ang mga salita sa labas ng kanyang bibig habang ang luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi. Bukod, hindi namin alam kung paano ang kanyang sitwasyon, Master. Kahit na hindi ka patayin mo siya, maaaring imposibleng mabuhay siya. Tama iyon. Dahil si Ethan nasabi na, malamang na hindi ito madaling pagalingin ng kapatid. Williams. Ang mga mata ay mapula-pula din na nag-rimmed habang ipinaglalaban niya ang mga gusali ng luha sa kanila. Ubo-ubo. Ang Fane ay nag-ubo ng kaunti, at mas maraming dugo ang nabubo. Ako hindi ko magagawa. Patayin mo siya, dumaan kami sa larangan ng digmaan, at siya nakaligtas sa lahat ng iyon. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung pumatay ako. Fernando, at tiyak na hindi ako sumusulong bilang isang manlalaban. Naglakad si Fane. Pasulong, hakbang-hakbang. Ang kanyang mukha ay bahagyang mapatla, malinaw na mayroon siya napapanatiling malubhang pinsala. Patayin mo siya. Patayin mo siya ngayon. Ang
Kaklid ng matandang lalaki nang makita niya ito. Ang iyong scale ng dragon ay mayroon na. Nawasak, Kido, aniya, isang matagumpay na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngayon, nawawalan ka ng isang scale sa iyong dragon claw, kaya hindi mo maehersisyo ang iyong buo. Lakas, at nasugatan ka rin. Haha, maingat ngayon, Kido. Ayoko. Ikaw na mamatay. Gusto ko lang na maging namamatay ka. Nais kong ikaw at ang iyong mga alagad upang maging aming mga tuta at ipaglaban para sa amin. Tulad ng H**le hahayaan ko na iyon. Mangyari. Galit na galit si Fane kaya gumiling siya ng ngipin at pinapalakpakan ang kanyang mga kamao. Gamit ang kanyang kamay ng tao, itinago niya ang kanyang tailback, at nagbago ito sa isang dragon. Claw. Nagkaroon ka ng pagkakataon na patayin si Fernando. Ngunit hindi mo ginawa. At ngayon ikaw. Nasugatan. Tingnan natin kung paano ka pamasahe laban sa kanya. Ang matandang lalaki ay naglaro ng plotter. Muli pagkatapos niyang sabihin iyon. Lumipat si Fernando patungo sa Fane sa isang flash. Isang layer ng. Nagtipon si Aura sa paligid ng kanyang Dragon Claw, at isang malakas na puwersa na naradiated mula sa. Ito, roar. Walang inaasahan na palayain ni Fane ang gayong nakakatakot na dagandong ito. Sandali, sa lugar kung saan nawawala ang isang scale sa kanyang claw, she rippled. Matindi, coalescing hanggang sa isang ganap na bagong scale ay lumaki. Ano? Isang bago. Lumaki ang isa. Kamangha-manghang. Haha. Lumaki si Master ng isang bagong scale. Sila na ay labis. Inilipat nang makita niya ito. Inilipat din si Ethan nang marinig niya ito. Iyon ay mahusay. Siya ngayon ay isang tunay na Diyos na nakapagpagamot muli ng isang scale ng dragon. Hindi ko kailanman naisip na matutupad ni Master ang kanyang potensyal dito at umakyat sa katayuan. Nang isang nagsisimula na tunay na Diyos, si Sam ay labis na inilipat. Fangs. Ang breakthrough ay tiyak na nangangahulugang siya ay lalago ng malaki. Mas malakas, ang kanyang panloob na chi ay tataas din. Kung ito ang kaso, Fang. Madali na talunin si Fernando. Walang paraan. Paano ito nangyari? Nabigla rin ang matandang Amerikano. Kung iyon ay tunay na nangyayari, gagawin niya. Hindi makatayo ng isang pagkakataon. Roar! Bumaril si Fane patungo sa kalangitan, gininto ang scales rippling sa kanyang buong katawan at siya ay ganap na nagbago sa A. Dragon. Sinimulan niyang bilugan ang hangin. Mabuting kabutihan. Ang tunay na dragon. Ang pamamaraan ng claw ay talagang nagbibigay daan sa iyo upang magbago sa isang dragon. Ang matandang lalaki. Tiningnan ng dragon. Lumabas ito ng isang mabangis na aura, at goose flesh prickled. Kasama ang kanyang balat. Roar! Inilabas ni Fane ang isa pang dagandong bago bumulusok ng diretsyo. Sa kanya, Kabanata 1009. Moherf * Sapper, itigil mo siya. Ang mukha ng matandang lalaki ay naging hindi wasto sa isang instant. Pinatugtog niya ang plotter, nanginginig ang mga daliri. Whoosh! Fernando Sino ay nasa ilalim ng kontrol ng matandang lalaki na ipabago sa isang natitirang anino at bumulusok pataas patungo kay Fane na bumababa mula sa kalagitnaan ng hangin. Tandang padamdam. Sa oras na ito, pinangungunahan ni Fane ang tiyan ni Fernando na may kakilakilabot. Lakas. Si Fernando ay tulad ng isang kanyan na bumagsak sa lupa. Bumubuo ng isang malalim na bunganga sa ibabaw. Hindi F***King way. Ang matandang lalaki ay natakot sa mga talampakan ng kanyang mga paa nang makita niya si Fernando ay hindi magagawang ipagtanggol ang lahat at sinalsal sa lupa ng Golden Dragon. Si Fane na nagbago sa isa. Si Fane, ngayon ay isang gintong dragon, ay diretso para sa matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay mabilis na nag-stomp sa lupa at agad na lumukso sa hangin, nais na makatakas mula sa ginintoang dragon. Sa kasamaang palad, lumitaw si Fane sa harap niya bago siya kaya makatakas. Ang gintong dragon ay nakaligaw sa katawan ng matandang lalaki ng marami. Mas hindi mapaglabanan at brutal na puwersa kaysa sa dati. Ang matandang lalaki na. Ang combative prowess ay nasa antas ng semi-god, sumabog ang kanyang katawan at naging isang ambon ng dugo pagkatapos matanggap ang sobrang lakas ng welga mula sa Fane. Isang layer ng malabong aura ang tumagal sa katawan ni Fane, at nang makarating siya sa lupa, isang sinag ng gintong ilaw ang naglabas, at sa susunod na segundo, siya nagbago pabalik sa anyo ng tao. Ito ay masama. Patay na ang boss. Tumakbo. Panipi. Moherf * Sapper, paano biglang nagwawasak ang punk na iyon? Antas. Walang maraming mga kalalakihan mula sa Amerika na naiwan sa pinangyarihan, sila ay tumakas sa lahat ng direksyon. Patayin silang lahat.
Gayunpaman, si Ethan at ang iba pa. Hindi binigyan ng ibang partido ng pagkakataon na makatakas. Isa-isa, sumakay sila. Papunta sa lupa na walang buhay. Swoosh! Dalawang Amerikanong mandirigma na may semi-god. Ang mga antas ay nagbago sa mga anino at lumipad sa hangin, patungo sa iba pang direksyon na malayo sa Fane at ang iba pa. Hindi binigyan sila ni Fane. Ang nais, inikot niya ang braso niya at agad na binaril ang dalawang wisps ng chi. Sunod-sunod. Ang mga wisps ng chi ay mukhang mga kahabaan ng puti at nagniningning. Mga sutla, hindi sila naglakbay ng malayo, 1 o 2 metro lamang ang layo mula kay Fane. Gayunpaman, nang hinawakan ng mga wisps ng chi ang mga kalaban, ang kanilang mga katawan ay sumabog sa daan-daang mga piraso ng laman na nahuhulog sa lupa na parang ang lugar ay umuulan ng laman. Ang kapangyarihan ng totoong Diyos ay tunay na walang biro. Ito ay ganap na higit sa mga ordinaryong mandirigma. Hindi nakakagulat walang Wonder Master Fane na nagpupumilit sa rurok ng semi-god na antas ng napakatagal kahit na sa kanyang natural raw talent. Isang inggit na hitsura na nakaplaster sa mukha ni Abner Young. Pagkatapos lamang pag-abot sa tunay na antas ng Diyos, ang mga nagsanay at nakuha ang totoong dragon. Pamamaraan ng claw, maaaring magbago sa isang tunay na dragon. Ang mga mayroon lamang naabot ang tunay na antas ng Diyos ay maaaring paghiwalayin ang chi mula sa katawan at kontrol. Ito upang mag-atake ng isang pag-atake. Ang nasabing pag-atake ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa kamao na nakapaloob sa isang layer ng aura, mas malakas kaysa sa pag-atake ng sword aura. Ang chi sa katawan ay walang karumihan, sa gayon ito. Ang kapangyarihan ay natural na mas malakas kaysa sa anumang kamao aura o sword aura. Dahil sa ang biglaang pagbagsak ni Fane sa kanyang katapangan at ang tuloy-tuloy pagpatay ng maraming Amerikanong mandirigma ng antas ng semi-god, ang lihim. Ang samahan ay agad na natapos ng iba. Ang malilim na mga pupay din nahulog sa lupa, hindi gumagalaw ng 1 pulgada. Hooray! Nanalo kami! Haha! Kami! Sa wakas nanalo. Ang isang tao mula sa karamihan ng tao ay masayang masaya. Ito ay dahil ilang sandali pa, nahaharap pa rin sila sa libo-libong mga tao mula sa Amerika, at nakikipaglaban upang labanan ang mga ito dahil mayroon silang mga mandirigma ng antas ng semi-god. Ang mga mandirigma mula sa mga pamilyang iyon ay naisip pa ngayong gabi ay ang kanilang kagabi. Sa lupa, gayunpaman, sa kanilang sorpresa, 7 higit pang mga Diyos ng digmaan ang dumating. Ang pagsadjep, hindi lamang iyon, mas nabigla pa sila sa impormasyon ng Fane bilang ang mahiwagang kataas-taasang mandirigma, at siya ay nasira pa. Ang antas ng semi-god, nakamit ang unang yugto ng tunay na antas ng Diyos sa panahon ng labanan. Si Fane ay naging tuktok sa mundo, na nagbigay sa kanila ng tagumpay sa ang kakilakilabot na labanan. Si Ethan at ang iba pang mga Diyos ng digmaan, sa kabilang banda, ay ginawa hindi magsaya para sa tagumpay, sa halip, dumating sila sa Fane at magkasama silang tumitig sa hindi gumagalaw na si Fernando na nakahiga sa ilalim ng malalim na hukay. Natahimik sila. Nagpunta si Ethan at sinuri ang pulso ni Fernando. Master! Bago ito, si Brother Fernando ay nasa mga pintuan ng kamatayan. At sa kabutihang palad, gumamit ka lamang ng kaunting lakas kapag nagpunta ka sa ulo. Kapatid na si Fernando, mayroon lamang siyang malabong paghinga ng buhay na naiwan ngayon, ang hininga ay napakamahina. Sa palagay ko, hindi niya ito gagawin. Panipi. Kabanata 10:10. Ang kalungkutan at heartbreak ay lumitaw sa mga mukha ng iba. Ang kanilang mga ulo ay ibinaba habang ang kanilang mga puso ay lumubog sa ilalim. Huwag kang sumuko. Hanggat doon ay isang hininga ng buhay, mayroong isang glimmer ng pag-asa. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, binuksan ni Fane ang kanyang bibig. Ganito siya dahil sa akin. Tinulungan niya ako suriin ang scale ng dragon. Kaya, kahit na ano, kailangan kong iligtas siya. Kung hindi man, paano ko maipaliwanag sa kanyang pamilya? Kailangan kong iligtas siya. Makakatipid ako. Siya. Ang mga luha ay binato sa mga mata ni Ethan, pagkatapos ay tumingin siya kay Fane, ngunit, guro. Si Brother Fernando ay namamatay. Ang kanyang hininga ng buhay ay napakamahina at nawawala niya ito. Unti-unti, hindi siya mabubuhay ng 10 araw. Malungkot na nalulungkot si Ethan. Sigh. Lahat ay nagbuntong hininga ng malakas, ang kanilang mga mata ay pula at may kantab. Nagbigay si Fane ng A. Tuyo at mapait na ngiti. Bumalik muna tayo. Mayroon akong paraan upang mailigtas si Fernando. Alam kong mayroong isang sagradong item na maaaring makatulong kay Fernando, maaari itong pagalingin si Fernando.
Mahirap itong makuha, ngunit ngayon ay nasira na ako, pupunta ako. Upang makuha ito kahit ano. Kataas-taasang mandirigma, maraming salamat. At mga Diyos ng digmaan, salamat sa pag-save ng aming buhay. Isang matandang lalaki ang lumapit sa pangkat. At binigyan sila ng pasasalamat sa isang taos pusong busog. Malugod ka, Fane. Nakangiting awkwardly. Sa oras na ito, sa napakaraming mga saksi, hindi niya maitago ang kanyang pagkakakilanlan na. Tumawa si Fane ng mapait at pagkatapos ay nagsalita siya sa karamihan. Guys, mangyaring umalis at bumalik sa iyong bahay. Hindi kami sigurado kung mayroon ang mga tao pa rin sa mahiwagang samahan na ito. Kung mayroon man sa inyo na natagpuan clue tungkol sa mahiwagang samahan na ito, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa lalong madaling panahon. Posible. Upang wakasan natin ang mga taong ito *man mga tao mula sa Amerika. Ang mga taong ito ay sumalakay sa ating bansa, nakuha ang ating mga tao, at ginawa ang mga ito sa kanilang mga pupay, paano natin sila mapapatawad? Tama ka. Ang mga taong ito ay masyadong kasuklam-suklam. Ang galit ay tumaas sa karamihan ng tao tulad ng A. Tied sa oras na ito, hinailan ni Joseph Smith si Fernando at dinala siya sa kanya. Balik. Guys, bumalik tayo. Di nagtagal, dumating ang grupo sa villa ng Fane. Skyler ay sa pagkabigla nang makita niya ang lahat ay natatakpan ng dugo, gulo sila. Guys, ano ang nangyari? Dumaan ka lang ba sa isang mabangis na labanan? Si Fane Bob? Yup, mayroong isang mahiwagang organisasyon sa ilalim ng lupa. Amerika. Marami silang makapangyarihang mga mandirigma at ang ilan sa kanila ay labis na makapangyarihan. Si Fernando ay na-hypnotize ng mga ito at ginawa sa kanilang papat. Ang kanyang hininga ng buhay ay napakamahina ngayon at hindi siya mabubuhay ng mas mahaba kaysa sa 10 araw. Ngunit mag-iisip ako ng isang paraan, tiyak na may paraan ako upang makatipid. Siya, ang kabutihan ko. Bakit maraming mga Diyos ng digmaan dito? Panipi. Lumakad palabas ng bahay si Fiona at nagulat sa paningin bago siya bumagsak ang kanyang panga sa lupa. Ang mga Diyos ng digmaan ay nagtipon sa looban niya. Bahay at nakikipag-usap kina Fane at Skyler, paano siya makakaya? Hindi sa pagkabigla, si Andrew at Old Master Taylor ay lumakad sa labas ng bahay at nakita ang parehong eksena. Ang kanilang mga mata ay pinalawak na kasing laki ng mga saucer at ang kanilang malawak na binuksan ang mga panga. Ano ang nangyari ngayon? Bakit ang mga Diyos ng digmaan dito sa kanilang patio? Sa pagtingin sa kanilang kasalukuyang estado, nakipaglaban ba sila? Isang mabangis na labanan ngayon. Kapatid Fane, gusto mo pa bang itago ito sa kanila? Natatakot ako na nakalantad ka na ngayon na maraming tao mula sa kaganapan ang nakakaalam tungkol sa iyong tunay na pagkakakilanlan. Nagplaster si Lana ng isang mapait na ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata. Naayon sa Fane, naghihintay para sa kanyang tugon. Ang pagkakakilanlan ni Fane ay nakalantad. Maraming tao mula sa mataas na makapangyarihan at kilalang pamilya sa lunok. Lungsod ngayong gabi. Hindi hihigit sa 2 araw, ang balita ni Fane ay ang kataas-taasan. Ang mandirigma at ang siyam na dakilang mga Diyos ng digmaan na kanyang mga alagad ay kumakalat sa bawat sulok ng lungsod ng martial arts. Ano ang itinago mo? Sa amin. Si Fiona at ang iba pa ay nakakagulat sa kakaibang pahayag. Bumantong hininga. Sa katunayan, hindi ko na ito maitago. Si Fane, din, nagplaster ng isang mapait na ngiti sa ang mukha niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumakad papunta kay Selena at marahang binigkas, mahal. Talaga? Hindi ako personal na doktor o ano pa man. Sa katunayan, ako, ang misteryosong kataas-taasang mandirigma na lagi mong pinag-uusapan. Panipi. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.